Magandang araw mga kabetlog tech. Ngayon, gagawa po tayo ng video part 2 po sa pagko-convert ng electric fan bushing to bearing. Kasi may nag-request po sa atin na gusto niya raw ay step by step sa pagko-convert ng electric fan bushing to bearing. Kailangan po natin sila pagbigyan kahit papano. Kailangan natin magawa ng ganito para hindi naman sila mahirapan. Tingnan nyo guys, malapit nang mapuno itong 4 liters ng mineral. Konti na lang mapupuno na. Yung unang video ko halos wala pa sa kalahati. Ayan. So marami-rami na talaga ito. Simulan na po natin ang pag-convert. Let's go! Mga materyales na gagamitin natin sa pag-convert: bearing na 608, 1/8 na barena, spacer washer na 1.5 mm ang laki, itong 25 mm na barena. Malamang hindi na po natin magagamit ito kasi malalim na yung paglalagyan ng bearing. Ayan malalim na po siya. Kaya hindi na natin babarinahan yan. Itong panukat natin, magtutupi po tayo niyan na 6 mm sa ano po yan, EI core ng transformer. Doon ko po kinuha yan, tinupi ko para pare-pares pong layo. Tapos itong 532 na hantap, 1/8 na barena para sa hantap, crown band na pandikit, kahit anong klaseng pandikit, wag lang ho yung shoes glue kasi napapanis, minsan di na dumidikit sa sobrang init. Mas mainam kasi yan panlagay, pati sa tornilyo, lalagyan po natin ng pandikit yung tornilyo para hindi tumakbo. Ito po pampunson na barena, tinulis ko po siya. 7 tornilyo na 532 ang laki, 4 sa harapan, tapos dito 3 po ikakabit natin dyan. Isa sa taas, 2 sa baba. Ayan. Tapos ito, yung motor ng electric fan na walang tanso, para panukat po natin doon sa stator at saka sa rotor para maitono natin. Ayan guys, kagagaling lang natin ng Maynila. Bumili po tayo ng 20 pirasong bearing. Naubusan na po kasi tayo ng bearing. Sa 20 pirasong bearing, 10 electric fan lang po ang may co-convert uli natin nito. ARB brand na po ang nabili nating bearing. Naubusan na po kasi yung NSK na brand. Gagawa po tayo ng spacer na maliit. Gaya nito, panlagay po yan sa gilid ng bearing. Yung maliit lang, size nito 1.5 mm, ganyan, 1/16, ganyan. Ito po yung maiksi na shafting. Dito po natin gagawin yung spacer washer. Ito naman yung spacer tube ng electric fan, yan yung plastic tube po yan. Ito naman ang fan lock, kaya ganyan maliit, grinder ko po yan. Wag po kayong magtaka, palitin nyo na lang ho yan. Kung kayo po ang gagawa, bahala na po kayo. Yan, i-compress po natin yan, ganyan. Pagdikit-dikitin po natin siya para hindi po umikot. Ngayon, ikakabit na po natin siya sa barena. Ipitin po natin siya dyan. Pero yung panlock ko niyan, maluwag pa. Ipitan din po natin ng panlock. Ayusin po natin yung pagkakaipit. Ayan, ipitan po natin ng panlock para hindi po umikot yung spacer habang umikot po ang barena. Ngayon, kailangan natin ng grinder. Kaya grinderin po natin yan.
Habang umiikot ang barena, sasabayan na po natin sa naiga-grinder na po natin. Ingat lang guys kasi may delikado tong trabaho na ito. Baka kunting pagkakamali pati daliri nyo mag-grinder. Kaya kung mga hindi sanay humawak ng grinder at barena, kasi dalawang umiikot yung barena pati itong grinder, napakadelikado po niyan. Kaya ingat na lang po tayo ha. Ayan, tapos na natin grinderin. Alisin na po natin sa barena. Lumiit na rin siya. Ayan, maliit na po. Sukat nito 1.5 mm o 1/16. Isa lang naman ang gagamitin natin dito sa tig-isang bearing. Ayan. Ingat na lang guys sa paggagawa nito, pagga-grinder. Ayan, lagyan na po natin ng tanda. Ito po yung panukat ko, panlagay ng tanda. Yung kabila 6 mm, yung kabila naman ayan, mas malayo 8 mm po yan. Yung ginagamit ko yung 6 mm, yung mas malapit. Ayan, lalagay po natin dyan, tapos sabay guguhitan po natin. Ayan, guhitan po natin ganyan, palatandaan. Kaya nilalagyan po natin ng guhit yung pagbabarinahan po niya na 1/8 para pare-parehas ang layo pati butas. Yan, punsunan natin. Kaya natin pinupunsunan nito para sa pagbabarena may palatandaan, at saka higit sa lahat hindi siya tatakbo habang binabarinahan. Kasi pagka hindi pinunsunan yan, walang palatandaan, takbo ng takbo yan, hindi nyo maano kung saan mapupunta yung pagbubutasan nyo, lalayo po siya. Ayan, barinahan na po natin. Ayan, may punsunan, may palatandaan na, sigurado na hindi tatakbo yan. Wala nang kahirap-hirap, kasi kung wala palatandaan yan, hindi nyo alam kung saan mapupunta yung pagbabarinahan nyo. Lalayo at lalayo, tatakbo ng tatakbo. Yung mabilis lang pagka may punsun na. Ngayon, hantapan na po natin. Lagyan natin na lang isang hantap para dumulas. Siya nga pala mga kabetlogtek, yung tornilyo nga pala na ikakabit natin, gagrinderin po natin yan. Tatanggalin po natin yung alibaba, ayan o, yung alibaba sa unahan para lumapat po yung nguso ng tornilyo dun sa bearing para hindi tumakbo na tumakbo. Ayan, naikabit na po natin yung 7 tornilyo, pero hindi pa po natin lalagyan ng pandikit yan. Maluwag pa yung mga yan. Tapos itong motor na to, kailangan gagamitin natin ay yung walang magnetic wire para matatansya natin yan, kagaya nito. Pares lang ng taba. Para pinasok natin yung ganyan, nakikita natin na gitnang gitna. Stator at saka sa rotor, gitnang gitna, lalagyan ng spacer.
Ayan, kabit na natin. Tansyahin na lang natin kung ano yung ano niya. Ayan, kabit natin yung motor, yung bakal niya. Ayan, kulang. Lubog pa. Lalagay na po tayo ng spacer dyan. Kailangan tansyahan talaga guys. Ayan, pasok po natin. Ayan, lalim pa, kulang pa ng dalawa. Ayan. Yung pang dulo, yung maliit na spacer, yung 1.5 mm. Yan ang panghuli natin. Isa yung tutukod dun sa bearing para hindi babangga. Yan. Para nakaangat pag nilagyan ng pandikit. Yan. Pasok natin. Yan. Sakto na. Mana. Tapos yung sa likod, kailangan anuhin natin yung 4 na tornilyo. Maggitna yan. Lagay muna natin sa likuran naman ng spacer, sa kabila naman. Yan, testing muna kung gaano kataas. Ayan, nakaangat. Nakaangat guys. Babawas tayo ng spacer. Bawasan natin, nakaangat. Ganyan lang yung pagbabawas. Cutter blade lang ang kailangan. Para ka lang naghihiwa ng kamatis. Ayan, sakto na yung spacer. Ilagay na po natin yung panghuling spacer na washer. Tapos yung ano na, ayan, takip. Ayan, lagyan po natin ng dalawang tornilyo. Kabilaan muna, dalawa lang muna para matono natin. Imbitan natin. Babaklasin po uli natin yan, kaya dalawang tornilyo lang muna yung ilagay natin. Tiyagaan lang talaga to guys. Ayan, sakto na. Ang gitna na halos. Ayan. Lalagyan natin ng pandikit yan, yung bearing naman. Bearing muna para hindi tatakbo-takbo. Tutunuhin po natin yung tornilyo dyan para gitna. Ayan, umiikot na, halos nasa tono na yung ano, shafting, umiikot na. Baklasin na po uli natin para malagyan na ng pandikit ang bearing. Luwagan natin sa ilalim, dalawang tornilyo. Ayan, yan, lalagyan po natin yung dalawang bearing na yan, gumagalaw-galaw. Kasi pag hindi po natin nilagyan ng pandikit yan, tatakbo-takbo, masisira lang ang bearing yan, yung shafting. Kasi gumagalaw-galaw, ayan Kaya kailangan lagyan natin ng pandikit. Konting-konti lang, halos patak lang. Kasi pagka sumobra, baka mamaya dumikit naman sa sumobra, mapunta sa spacer o kaya sa mismong bearing talaga. Linisan muna natin para matanggal yung medyo ano niya, yung langis. Ayan, kabit ulit natin, tapos lagyan ng konting pandikit. Wag lang sosobra, baka sumobra naman hindi na umikot ng kalat. Mabilisan lang po kasi mabilis matuyo. Ayan,
Ayan, compress na. Ayan, halos tuyo na kagad yan. Tapos kabila. Ayan o, tigas na kagad guys. Yung kabila naman. Kabit natin, lagyan ng pandikit din. Konting-konti lang ha, huwag sobra kasi baka sumobra yan eh. Papunta sa bearing sa may taas, hindi ikot yan, titigas. Ayan, ipitin ang ipitin, higpitan. Ayan o. Ayan, halos tuyo na yan. Ayan na umalog o. Nakadikit na talaga siya. Hindi natatakbo-takbo yan. Ayan o. O, diba? Ayan o. Swabe na, diba? Ayan o. Hindi na talaga mahuhugot niya. Pandikit na yan. Talaga napakatigas ng pandikit. Ayan, paso na po natin. Ito yung final na pagtotono na. Lagyan po muna uli natin ng dalawang screw. Kasi tatanggalin uli natin yan. Yan, kailangan gitnang-gitna yung rotor sa stator niya. Kasi pagka tumama yung stator sa rotor niya, hindi po aandar yan, hindi iikot yan. Kailangan gitnang-gitna, swabing-swabe lang. Kaya kailangan matansya natin ng gitnang-gitna. Ayan, tansyahin po natin yung screw. Kung sakto na ba, kabilaan, na gitnang-gitna siya. Ayan, kabila, higpit. Duwag, ganun lang ang gagawin. Pagka nakuha na sa tono, yan pwede na. Tapos may kabila naman. Kung maaari, kamay lang para hindi masyadong matigas sa ano. Kaya ginagamitan ko ng Phillips screw dyan kasi nga hindi kayang dukutin ng daliri. Pinagtsatsagaan na lang. Pag sa likuran lang naman kasi kakailanganin ng Phillips screw kasi makipot yan. Gaya sa harapan, nadudukot. Hindi pwede nating hindi gagamitan ng pandikit ho yan kasi magalaw yan, matatanggal, madidisalign, luluwag yung rotor, didikit sa stator pagka walang pandikit. Ayan, lagyan na po natin ng pandikit pagka na-align na po natin siya, yung tamang-tama na. Ayan, luwagan natin. Mabilisan lang din. Ayan, lalagyan natin yung mismong tornilyo. Yung thread ng tornilyo, lalagyan ng pandikit. Tapos sabay tulak, higpitan. Huwag masyadong maigpit. Kahit kamay lang, pwede na. Punta ng bearing yan. O yan, sa kabila muna. Ayan. Dito lang muna sa may bandang taas kasi babaklasin pa yan. Huwag muna yung sa may babang parte. Ayan, titigas yan. Ayan, lambot o. Ayan, sa likod naman. Ayan, kabit na po natin yung motor. Ayan, ang lambot na po niya. Lalagyan na po natin ng pandikit sa ilalim. Sa paglalagay po ng pandikit na yan, iaangat po muna natin yung tornilyo, yung screw, bago lalagyan natin ng pandikit yung tornilyo. Para pag hinigpitan natin, pati yung pandikit, bababa siya, papasok hanggang ilalim. Para higpit na higpit, hindi ho umaangat yung screw, kumakalat yung pandikit hanggang ilalim. Ayan, natapos na rin natin. Nabuo natin yung video gandulo. Siguro naman mga kabetlog tech, mabubuo niya na yan, hindi na kayo mahihirapan. Buo na ang video na pagkakagawa natin, hindi na mahihirapan yung mga gustong mag DIY nito. Kaya kung meron po kayong katanungan pa, paki-comment na lang po sa comment section po. Paki-subscribe na lang din po at paki-like and share para may ituro po tayo sa iba pang mga gustong gumawa po nito. Maraming salamat po and God bless po.